Marami sa mga ating mga followers, mga members ng ating community na nagtatanong, no, ano bang gagawin kapag yung anak natin nagiging pasaway? Lalo na sa modernong panahon ngayon. Grabe, ibang-iba talaga ang level of aggressive behavior ng mga anak natin, no? Ano ba, bakit ba naging pasaway? Bakit, anong dahilan? Ano bang dapat nating maintindihan with all of this not so good or not good behaviors na pinapakita o ginagawa ng ating mga anak? Very common behaviors na pag sinabi natin pasaway, matigas ang ulo, hindi nakikinig. Number 1, hindi sumusunod sa utos. O kaya naman disobedience. Inutusan mo, maglinis ng kwarto, bumili na sa tindahan, magluto. Number 2, very common. Kahit sinabi mo ng bawal, di ba? Yung bawal, hindi pwede yan, bawal mong gawin yan, uulitin pa rin ng bata. Gusto pa rin niyang gawin. Pangatlo, very common, no? Yung nagkakaroon na kayo ng conflict dahil nagrarason yung bata. No? Naghahanap siya ng sarili niyang justification para ma-justify yung kanyang disobedience. Tingnan natin, ano ba yung dahilan? Number 1, naging part siya ng development ng isang bata. So, ano ba ibig sabihin naging part siya ng development? Halimbawa ko kasi na yung mga toddlers, let's say 2 years old, 3 hanggang 5 years old, let us say, yung brain ng bata, it's still underdeveloped or still in the development stage. May mga parents tayo na nagtatanong, paano po yung anak ko masyadong malikot, masyadong matigas ang ulo? Kapag tinatanong ko, ano pong edad? Marami po ang sumasagot, 3 years old, 4, 5 years old. So basically, we have to understand na yung mga preschoolers or mga toddlers, hindi pa develop yung kanilang brain, yung brain system. Ng neuroscience kasi, yung ganitong edad pa lang, masyadong bata pa yung brains nila, hindi pa nila kayang kontrolin yung kanilang ginagawa. Halimbawa, pag sinabi mong wag mong galawin, wag mong pakialaman, ginagalaw nila. Yung utak nila is still developing. Yung brains nila, hindi pa nakokontrol nila yung kanilang ginagawa. Ang buong akala agad natin, nagiging disobedient agad yung anak natin. Number 2, ano pang isang dahilan? Gusto nila, lalo na yung mga batang, let us say, 6, 7, 8, hanggang teenagers. Gusto kasi nila na control nila yung kanilang ginagawa. Gusto nilang ipakita sa kanilang mga magulang na kaya nilang gawin ang gusto nilang gawin. Number 3, maaari yung bata na hindi siya nagiging obedient or nagkakaroon ng disobedience, pagiging matigas ang ulo dahil maaaring sila ay pagod o may mga pinagdadaanan. Lalo na kapag mayroong mga mental health issues kagaya ng anxiety, fear. Pang-apat, pinaka most common ay laging nakadikit ang kanilang mga kamay at mga mata doon sa kanilang mga gadgets. Sa modernong panahon ngayon, anong ginagawa ng mga magulang? Maliit pa lang yung bata. Kapag kumakain, anong binibigay? Gadget. Kapag nasa simbahan, anong binibigay? Gadget. O they allow na may-ari ng kanilang gadget yung kanilang mga anak as young as even 3 years old. Binibigyan ng gadget yung bata para makontrol natin yung kanilang galaw. Makontrol natin sila na hindi sila maging malikot, hindi sila maging pasaway. Example, kumakain. Pag ayaw kumain, ano ang ginagawa? Binibigyan ng gadget. So, habang lumalaki yung bata, no, hanggang naging graders, hanggang naging adolescent or teenager, nasanay. Kaya, tayo, mga magulang, ano yung impact? Habang sila lumalaki, kapag inuutusan, kapag binibigyan ng instructions, hindi agad sumusunod. Yung mga bata, no, even yung kanilang brain development ay nakasalalay sa kung papaano rin natin sila pinalaki. Kung ano yung ating ibinibigay, doon din po siya nakadepende. Yung kanyang attitude, yung kanyang behavior depends on how the parents deal with it. Now, guys, we need to understand that in parenting, we need to understand science. Number 1, habang bata pa, yung utak ng bata, control dito sa tinatawag na prefrontal cortex. Yan yung kumokontrol sa kanyang decision making, yan yung kumokontrol sa kanyang mga galaw, at yan yung kumokontrol sa kanyang reasoning. Kaya tayo nagugulat, ito sumasagot-sagot bata pa lang. Kasi nga hindi pa siya fully developed. Hanggat umabot siya sa edad na 25, number 2, kailangan din nating maintindihan na kapag yung bata nagtatantrums, no, akala agad ng mga nanay, akala agad ng mga tatay, naging matigas yung ulo ng kanilang anak. Ang totoo diyan ay sinasara nung bata yung parte ng kanilang utak, no, yung tinatawag kong prefrontal cortex na yan. While by the time that you explain to them, while they are doing tantrums, nagwawala, no, dahil hindi nakuha yung gusto nila, at tayo naman, agad on that onset, ay nagagalit habang ine-explain yung ating side dahil agad-agad sinasara
That's normal Automatic sinasara kasi agad ng utak. Nung parte na yun ng utak ng bata para marinig niya at maintindihan niya yung reasoning ng kanyang mga magulang. Because at that moment, it's still in the conflict stage. No? Hindi siya kalmado. Kaya sa atin mga parents, we need to change our mindset. We need to change our understanding na kapag yung anak natin ay nagtatantrums, yung anak natin ay nagwawala, hindi agad sumusunod sa mga utos, nagiging matigas yung ulo, let us remove that first in our mentality na yun ay disobedience. Let us think of it as a distress. So, ibig sabihin lang, at that moment, ang nangunguna is emotions, hindi logical thinking. Advice ko sa lahat ng mga parents, kapag yung anak natin naging matigas ang ulo, huwag agad i-judge na ito ay disobedience, but this is distress. Ibig sabihin, kailangan tulungan yung anak natin na maging kalmado at magkakaroon kayo ng maayos na pag-intindi sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap. Ito I will give you 5 tips. Paano ba i-manage kung ang anak natin ay nagpapakita ng katigasan ng ulo o hindi na nakikinig? Number 1, unang gawin natin is kalma. Take a deep breath. Kalma. Huwag agad sumigaw, huwag agad magmura, huwag agad mamalo, huwag agad manghampas, o kahit anumang mga pisikal na pagpaparusa. Dahil kapag ikaw ay sumisigaw na, nagmumura, ikaw ay nanghahampas na, hindi mo na yan napapasunod. By the time that you shout, sinigawan mo yung bata, nagsha-shutdown. Kapag sina-shutdown niya agad yung kanyang pag-iisip, hindi tuloy niya na ipaprocess yung iyong pangangaral. Pag kalmado na kayong dalawa, kalmado na, lalo na yung anak mo, tinulungan mo siyang kalmado, doon kayo magsimulang mag-usap. Nagkakaroon ng internalization of values, kakaroon ng processing. Nagsisimula ang magandang processing sa utak kapag kalmado. Number 2, tip, train your child on how to choose. Bigyan mo ng limited choices. Weeks ago, gusto ng mga anak ko maglaro ng mobile games. Gusto maglaro ng gadget. So, I immediately, alam nila na meron silang mga obligations. Study because merong papalapit na mga quizzes and exams. So, meron kaming rules. Alam nila yung rules. Okay? Aware sila sa rules. Pero talagang nagtatantrums, umiiyak, nagdadrama na dahil gusto nga maglaro. I give them the option. 2 options. 2 choices. Una, I will allow you na maglaro ng gadget. Hanggang gusto nyo. Buong araw, hanggang gabi. Pero pagtatapos ng araw na to, forever, hindi na kayo makakapaglaro ng mga gadgets na yan. Pangalawa, i-allow ko kayo, I will allow you maglaro sa labas kasama yung mga kaibigan nyo dun sa kalye. Bibigyan ko kayo ng oras na maglaro dun sa kalye. Sabi ko, tapos, kapag naglaro kayo dun, bibigyan ko kayo, susundin pa rin natin yung ating mga agreements when it comes to the use of gadgets, which is at least 2 hours or maximum of 2 hours per date lang tayo. Pero pipiliin nila maglaro sa labas. Intentionally, bakit yung isang option ginawa ko? Intentionally, para sila, dahil bored na siguro, di ba? Ang naintindihan ko, napansin ko, parang baka bored na. No? Siyempre, nakakaburyong din naman, basa ka lang ng basa ng libro, mga notes mo sa school, di ba? So, binigyan ko sila ng opportunity, maglaro sa labas. Bakit? Guys, scientifically, kapag nakapaglaro yung bata, yung endorphin niya, tataas. Makakatulong yun sa brain, sa brain functions niya. At of course, physically, para makapagpawis, no? Para pagpawisan, para makapag-exercise. Why I did this? Kapag binigyan mo ng choices, limited choices, nagkakaroon ng feeling of empowerment yung bata. Empowered siya to make decision. At yun ang hinahanap nila at that age. Number 3 tip, be consistent sa kung ano yung rules and boundaries na pinag-agrihan ninyo. Hindi pa pwede na ngayon pwede, bukas hindi na naman pwede. Bakit ano mangyayari? Malilito tuloy yung mga bata. Ang mangyayari, magiging disobedient tuloy. Kasi tayo rin naman mga parents ay hindi tayo sumusunod sa kung ano yung mga rules o mga patakaran na ginawa natin. Guys, all parents right now who are watching this video, I encourage you, create rules. Hindi masama ang mag-implement ng rules sa mga anak mo. Rules will protect them. Rules are there to protect your kids. Parte ng development nila para magkaroon ng analysis. Malalaman nila ang tama sa mali. Number 4 tip, practice affirmation. Huwag lang puro kamalian ang ating mga bantayan. Dapat, hindi lang puro mali. Dapat yung mga tama, mabubuti nilang ginagawa ay bigyan natin ng pagpuri. I-affirm po natin. Bawa, nakinig agad. Inutusan mo, anak, linisin mo nga yung kwarto mo, linisin mo nga yung banyo, magwalis ka. Agad, sinunod. Don't ignore, but give your child words of affirmation. Ang galing mo naman, anak, nakinig ka kaagad. Anak, thank you ha, dahil ikaw ay nakinig. Alam nyo, ano mangyayari? Magkakaroon ng encouragement. Uulitin ng bata yung magandang ginagawa hanggang maging habit niya ito. Number 5, connect before you
Correct. Mahihirapan ka na makipag-communicate sa anak mo kapag wala kayong connection. Dapat merong positive, intimate relationship. Ang hirap magbigay ng pagdidisiplina sa anak kung wala kang relationship. Kahit busy tayo, kahit anong kabisihan natin sa buhay, parents, hindi yan rason para hindi mo magampanan yung dapat mong gawin. Okay? You have to establish positive relationship. Hindi ibig sabihin na ikaw ay tatay, biological father, biological mother, ay automatic meron agad relationship. Hindi po yan totoo. Relationship has to be worked out. You have to take effort para magkaroon ng relationship. Mahalaga to para magkaroon ng pagtitiwala or trust. Kapag walang relationship, walang trust yung anak mo. Ganun ka din sa anak mo, kaya ikaw palagi kang galit, negative palagi ang tingin mo, kasi nga, walang pagtitiwala. If you connect, magkakaroon kayo ng relationship sa anak mo. At kapag may ginawang hindi magandang behavior yung anak mo, at kayong dalawa, kalmado kayo ng anak mo, by the time that you talk to your child, the brain will open. Pag open ng kanyang prefrontal cortex, tatanggapin niya ngayon yung pagiging logical thinking. Yung emotions, mawawala. Dahil kalmado yung anak ko, tinatanong ko na siya ng mga logical questions. Ano ang mga nangyari? Bakit ganon yung iyong reaction? Bakit ka umiyak? Bakit ka nagalit? Ano ang mali mo? Ano ang dapat at tama dapat na ginawa? Those are logical questions. Bakit nasasagot na niya? At siya mismo ang nagkaroon ng reflection. Dahil yung siya mismo kalmado. Kapag kalmado, wala nang takot, siya ngayon, yung kanyang brain ay nagpa-function na ng tama at maayos. Dahil tama at maayos, yung pagiging galit, pagtatantrums, nawawala. Dahil nawala yung emotions, yung bata nakakapag-isip ng logical matters. Nakakapag-analyze, kumbaga, ng kanyang sitwasyon. Ngayon, ang maganda dyan, mas naipapaliwanag mo ng maayos at yung anak mo naman ay nakakapagpaliwanag din ng maayos sa'yo. And that is, overall, positive discipline. Yan ang positibong pagdidisiplina. Okay, ano ang impact? Anong implication? Yung anak mo, natututo siya ng self-control. Mas natututo siya ngayon na disiplinahin mismo yung kanyang sarili. I will recommend kung ikaw ay gumagamit pa ng mga physical and humiliating punishment dahil sa pag-aakala mo na yung anak mo ay matigas yung ulo, sinisigawan, minumura, hinahambalos, etc. Minsan pa yung iba pa nga daw pinapalayas. I am recommending. Ihinto na po yan. Wala pong magandang resulta yan. Mapapagod lang kayo.